Max Park, kamusta kayo? At ngayon pag-uusapan natin ang mga salitang binibigkas ng lalaki kapag hindi ka na niya mahal. At kung handa na kayo at po tayo, at muli, be inspired. At ang unang salitang binibigkas ng lalaki kapag hindi ka na niya mahal is, pagod na ako sa relasyon natin. Yan ang isa sa mga salitang binibigkas ka-inspired ng isang lalaki kapag siya ay hindi ka na mahal. Alam niyo mga ka-inspired, kung pag-iisipan mo mabuti at papakaramdaman mo pa ang mga salitang yan, eh mapapaisip ka din kung talagang may patutunguhan pa ba ang inyong relasyon. Dahil para sa kanya nasabihin ang mga salitang yan, medyo mabigat at may something talaga. Alam nyo, kapag ang isang tao ay pagod na sa isang relasyon, ibig sabihin lang din yan, hindi na rin siya ganong kasaya. Pagod na ang puso niya. Kaya inspired, napapagod ba ang puso? Oo naman. Napapagod ang puso sa kakaintindi, sa kakaunawa, sa kakapasensya, sa sakit at sa pagpapatawad at sa marami pang bagay. Kapag ang puso napagod, tinitiyak ko sa iyo, magbabago ang lahat. At kapag sinabi sa iyo ng lalaki ang bagay na yan, na pagod na ako sa relasyon natin, mag-isip-isip ka na at magsimula ka ng mangamba sapagkat ka-inspired. Isa yun sa mga salitang binibigkas ng isang lalaki kapag ang lalaki ay hindi ka na mahal. At ang pangalawang salitang binibigkas ng isang lalaki kapag hindi ka na niya mahal is, kailangan ko muna ng space. Yan ang pangalawa ka-inspired. Na maaaring salitain o sabihin ng isang lalaki sa iyo kapag siya ay hindi ka na mahal. Bakit naman nakakailangan ng space? Ganun ba kalaki ang problema? Ganun ba kabigat ang nararamdaman niya? Ganun ba kaseryoso ang usapan para humingi siya ng space sa iyo, 'di ba? Sabihin nating may konting pag-ibig pa. Pero, 'di ba? Pag konti na lang, saan papapunta niyan? Kaya naman kapag kaganyan ang sinasabi ng isang lalaki, sundin niyo yung ibang advice ko kung paanong hindi mawala ang pag-ibig sa lalaki at mas mahalin ka pa rin niya. Marami akong video dyan, marami akong vlog dyan na mga tinuturo ko para mas lalo kang mahalin ng lalaki o bumalik ang pagmamahal niya sa'yo. Hanapin nyo na lang sa YouTube channel ko. Pero pagka ganyan na ang salitang binibigkas ng lalaki sa iyo, kailangan ko muna ng space. Kailangan, hindi na ba madaan sa usapan? Hindi na ba madaan sa pakiusapan? Hindi na ba madaan sa kapatawaran? Para sabihin niya yung bagay na yan, pagka ganyan. Talaga namang dapat kang umaksyon at gawan mo ng paraan sapagkat ka-inspired. Pasok yan sa listahan na binibigkas ng isang lalaki. Kapag siya ay talaga namang nanlalamig na ang puso sa iyo, ang ibig sabihin malapit-lapit na talagang mawala ang pagmamahal niya sa iyo, ka-inspired. At ang pangatlong salitang binibigkas ka-inspired ng isang lalaki kapag hindi ka na niya mahal is, hindi ko na alam kung anong nararamdaman ko. Yun ang pangatlo inspired na kapag yan ang salitang sinabi sa iyo ng lalaki o narinig mo sa partner mo lalaki na hindi niya na alam kung anong nararamdaman niya, talaga namang dapat kang mangamba at mag-isip-isip pa. Sapagkat para sabihin niya mga ganyang kataga na hindi niya na alam kung anong nararamdaman niya, di ba? Parang wala na. Hindi na nga niya alam eh. Kung mahal ka pa niyan, alam na alam niyang mahal ka pa niya. Alam na alam niyang okay pa siya sa'yo. Pero para sabihin niya mga salitang yan, bigkasin niya mga salitang yan, may something na talaga namang dapat nang gawan agad ng aksyon. At dapat nang pag-usapan kung madadaan sa usapan, pero ka-inspired. Isa yun sa mga talaga namang salitang binibigkas ng isang lalaki sa'yo kapag hindi ka na niya mahal. At ang pang-apat na salita ka-inspired na binibigkas ng isang lalaki kapag hindi ka na niya mahalis, mas mabuti pa siguro kung maghiwalay na tayo. Yan ang pang-apat ka-inspired. Na salitang bibigkasin ng isang lalaki kapag hindi ka na niya mahal. Alam niyo, kung mahal ka ng isang lalaki, hindi niya yan sasabihin, sa halip ipaglalaban ka niya at hahanap pa siya ng dahilan upang manatili sa iyo. Siya pa mismo ang gagawa ng paraan upang maging matatag kayo. Pero kapag ganyan,
Ang talaga namang salita ng lalaki sa'yo, may ibig sabihin na talagang mabigat na bagay yan. Mas mabuti siguro kung maghiwalay na tayo o tapusin na natin to. Di ba? Hindi ka ba mapapaisip pagka ganyan? Anong mararamdaman mo niyan? Di ba? Maraming pwedeng dahilan. Ba't niya nasabi yan? Maaaring di ka na talaga niya mahal. Hindi na siya masaya. Yan ang hinihintay niya. Meron na siyang iba. May iba na siyang gusto. Sobrang stress na siya sa'yo. Sobrang toxic mo na. At matagal yan ang gustong gawin niya. At marami pang dahilan. Pero pag yan, ang talaga namang sinabit salita ng isang lalaki sa'yo, pasok yan sa listahan na hindi ka na niya mahal, ka-inspired. At ang panlamang salita ka-inspired ng isang lalaki na binibigkas niya kapag hindi ka na niya mahalis, hindi na tayo masaya. Yung panlamang ka-inspired. O, di ba? Hindi na tayo masaya. Para sabihin niya yan, tiyak ako, alam niya rin na alam mo yan. Para sabihin niya yan, tiyak ako, ramdam niya, naramdam mo yan. Hindi ba? Parehas niyong alam yan. Parehas niyong ramdam yan. Kaya nabigkas niya sa iyo yan. Hindi na tayo masaya. Bakit ba kasi hindi na kayo masaya? Ano ba kasing laging pinag-aawayan nyo? Sino ba talaga ang may kasalanan? Sino ba lang nagkakaroon ng pagkakamali? Hindi na mabadaan sa pag-uusap? Lagi na bang katoksikan ang nararanasan yung dalawa para masabi niya ang bagay na yan at ka-inspired? Para sa kaalaman nyo, kapag ang isang lalaki ay nasabi ang bagay na yan, ibig sabihin lang yan, hindi na siya nakakaramdam ng pagmamahal o pag-ibig sa iyo. At kung may nararamdaman man siya, puro inis, puro galit, puro katoksikan ang nararamdaman niya para sabihin ng hindi na tayo masaya, hindi na masaya. At isa yan sa mga salitang binibigkas ng isang lalaki kapag hindi ka na niya mahal. At ang pang-anim salita ka-inspired ng isang lalaki na binibigkas niya kapag hindi ka na niya mahalis, ayoko nang makipagtalo. Yan ang pang-anim ka-inspired. Alam nyo, pag ang lalaki pagod nang makipagtalo sa'yo, dahan-dahan na talaga, o baka sumuko na siya. Kung noon lagi pa siyang nakikipagtalo sa'yo, ayaw niyang magpatalo, at lagi siyang merong rason, lagi siyang merong panlaban sa'yo, at handa siyang makipagbakbakan ng bunganga sa'yo, at hindi niya magawang ibaba ang pride niya, at iba pa. Ngayon, napagod na siya. Ayaw niya nang makipagtalo sa'yo. Pagka ganyan ka-inspired, tinitiyak ko sa iyo, mag-ingat ka na. At medyo kabaan ka pa, sapagkat ka-inspired, ang lalaki ay medyo tagilid na sa'yo. Kaya ayoko nga, di ba, huwag na kayo laging mag-away. Matutong magpatawad, matutong magpakumbaba. Sabihin ng iba, ka-inspired, paano magpapatawad? Sobra-sobra na yung lalaki na yun sa akin. Ilang beses niya ako niloloko. Kung hindi mo na pala kaya, bakit ka pa nakipagbalikan? Kung magiging toxic ka lang din naman pala. Hindi sana hinayaan mo na siya. Kung hindi mo na siya tinanggap, tinanggap mo pa nun, di ba? Ka-inspired, akala ko kasi magbabago. Sabi niya magbabago siya eh. Yan ang desisyon mo ngayon. Lalo na't ganyan ang salita niya sa iyo. At ka-inspired. Isa yun sa mga salitang binibigkas ng lalaki kapag hindi ka na niya mahal. At ang pitong salita ka-inspired na binibigkas ng isang lalaki kapag hindi ka na niya mahalis, gawin mo na lang ang gusto mo. Yung pampito ka-inspired. Kapag yan ang sinabi sa isang lalaki, wala na siyang pakialam sa iyo. At kung wala na siyang pakialam sa iyo, di ba? Ikaw na sumagot. Kung wala na siyang pakialam sa iyo, ano salita niya? Gawin mo na lang kung anong gusto mo. Noon, lagi siyang concern, lagi siyang may pakialam, hindi ka niya binabaliwala, pinagsasabihan ka pa niya, pinapagalitan ka pa niya, gusto niya pa nag-update ka, nagtatampo pa siya, pero ngayon, wala na siyang pakialam sa iyo. At sinasabi niyang gawin mo na lang kung anong gusto mo. Diba? Paano yun ngayon? Ganyan salita niya sa'yo. Ano ba kasing nangyari talaga? Bakit ba kasi palagi na lang kayo nagtatalo? Ka-inspired. Malungkot mang sabihin ko to sa inyo. Pero pasok to sa listahan.
Kapag ganyan ang salitang binibigkas ng isang lalaki, ay hindi ka na niya mahal, ka-inspire. Pangulong salita, ka-inspire na binibigkas ng isang lalaki kapag hindi ka na niya mahalis. Wala na akong may bibigay pang effort, yung pangwalo ka-inspire. Kapag kaganyan, ay pasok yan sa listahan na hindi ka na mahal ng isang lalaki. Para sabihin niya wala na siyang may bibigay na effort sa'yo, tunay ba yon? Hindi. Sinasabi niya lang yan dahil pagod na siya. Hindi na siya masaya at suko na siya. Pero pag ang isang lalaki, mahal ka pa, at talaga namang may nararamdaman pa rin pag-ibig sa'yo, kahit pa sabihin natin maraming dahilan para sumuko siya, eh mag-e-effort at mag-e-effort pa din yan sa'yo. Napakakulit pa nga niyan eh. At matapang pang ipaglaban ka. Pero pag gaganyan ang salita sa'yo ng lalaki, eh medyo ka-inspired, mag-isip-isip na tayo. 'Di ba? Oo, matapang ka. Oo, matibay ka. Pero aminin mo, mahal mo siya. Paano pag ganyan ang salita niya sa'yo? Sumuko na, napagod na. Sino bang dapat magpakumbaba? Sino bang dapat talagang humingi ng tawad? Sino bang dapat na sabihin natin gumawa ng paraan? Kayo ang nakakaalam. Sapagkat hindi ko alam kung sino sa inyong nasa tama o nasa mali. Pero pagka ganyan ang salita ng lalaki, ano man ang dahilan ng inyong pag-aaway o tampuhan, ibig sabihin lang yan, pagod na siya at suko na siya. At talaga naman ka-inspired. Hindi ka na niya mahal. At apang siya masalita ka-inspired na binibigkas ng isang lalaki. Kapag hindi ka na niya mahalis, siguro nga mas magiging masaya ka sa iba. Yan ang pang-siyam ka-inspired at pinakahuli. Na masasabi ko sa inyo na salita na binibigkas ng isang lalaki kapag hindi ka na niya mahal. Talaga ka-inspired, isipin mo, nasabi niya yan sa'yo. Nasabi niya yan sa'yo. Noon, selos na selos siya. Kapag iba ang kausap mo, kapag may ibang dumidikit sa'yo. Talaga namang napaka-sensitive niya pagdating sa mga nakakasama mo at iba pa. Pero ngayon, di ba, sinasabi siguro nga mas magiging masaya ka sa iba. Ganyan ba ang nagmamahal pa? Para ka nang ipinamimigay? Para ka nang pinagtutulakan sa iba? Parang kulang na lang sabihin, maghiwalay na talaga tayo. Parang kulang na lang sabihin, layuan mo na ako. Parang kulang na lang sabihin, kunin nyo na to sa akin. O, di ba? Parang kulang na lang sabihin ligawan nyo na to. Pasayahin nyo. Walang pinagkaiba sa mga bagay na yun kung tutuusin. Kung tutuusin lang, talaga naman, ka-inspire. Pagkaganyan na salita sa lalaki, malamang sa malamang, ay hindi ka na niya mahal. Para masabi niya, o maisip niya, pumasok man lang sa kukukote niya, o sa utak niya, mas magiging masaya ka sa iba. Ibig sabihin, kaya niya na. Ibig sabihin, kaya niya ng panindiganan niya. Ibig sabihin, kaya niya ng makita ka sa iba. Na maging masaya ka sa iba. Kaya niya ng tiisin niyo. Ibig sabihin, di na ganun katindi ang pag-ibig niya sa'yo. Gumuho na ang pundasyon. Wala na ang pagtingin. Umalat na ang tamis. At ang pag-ibig niya sa'yo. Talaga namang pagmahal niya sa'yo ay nawala na. Ka-inspired. Nakasupad, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog na ito. Please huwag niyo pong kalimutan na mag-like, comment, and pakishare na rin ng video na ito upang makatulong tayo sa iba. Sa mga gusto magpa-coaching o humingi ng advice o humingi ng payo, message lang po ako sa aking Facebook ay yung profile picture sa FB. Kapag hindi nyo yan nakita sa FB, search nyo. Sa messenger nyo, i-search Aldin Capa sa messenger at chat nyo ako. Ako po mismo ang mag-reply sa inyo. Maraming salamat na inspired. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired.